Isang magandang umaga po. Buhay po ang Diyos. Napakabuti ng Panginoon muli. Salamat po sa araw na ito. Tayo ay muli tinawagan ang bawat isa sa atin na ngayon naririto upang abangan ang pinakamimitin natin ang mensahe ng Banal na Espiritu sa katuhan ng mahal na Apo Kunching. Muli po, maligayang karawan po sa aming kapatid na nasa Japan, si kapatid na Peli. Maligayang karawan po sa iyo. At ang pagpapala ng Ama sa tuwin na sumainyo dyan, mga kapatid, sa mandako ng mundo na sa mandako kayo naruroon. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ngayon po, sa umaga pong ito, ang ating pong pagsasaluhan na binahagi ng Ama sa araw na ito ay napakaganda po sapagkat bawat isa sa atin, alagad, tagasunod, CAPS, IT team, choir, lahat po tayo binahagi na ng Panginoon ng pandama sa dakong ito. Na sabi nga po na sa araw-araw nating pakikinig sa ating mahal na Apo Kunching, at sa bawat mensaheng idinadatal niya, talaga kung atin pong pakikinggan at isasabuhay, isang napakalaking biyaya po sa bawat isa sa atin. Kaya po, sa bawat isa po sa atin, batid ko po na sa pagdako natin dito, na tayo pinakikinig, binabago tayong unti-unti ng Panginoon, na sa dati nating buhay, meron na tayong nabago. Amen po ba? Opo, totoo po yun. Kahit po sa alagad, sa CAPS, sa lahat po. At maging sa sarili ko man po, talaga pong mapapatutuhanan ko sa inyo na napakalaki ng binago sa akin ng Panginoon, na sa dating buhay ko nga, wala ako rito, kundi nasa sirkulasyon po ako ng sanlibutan, na sa tuwin ang ginagawa, hanap buhay, pakikisama sa mga bagay na makamundo, yung pong mga sa dating buhay ko, ako po isang panawagan ng sanlibutan, isa rin po akong manginginom, at isa rin po akong may bisyong di mainam na sigarilyo. Lahat, yun po ay binago lahat ng Panginoon sapagkat sabi ko nga, dun sa pagbabagong ginawa sa akin ng Panginoon, talikuran man ako ng kapwa ko na dating mga kasama, hindi po ako nangihinayang. Subalit kailanman ako hindi tumalikod sa kanila sapagkat yun po ang nasa ng Panginoon. Ang lingapin natin ng ating kapwa upang tanglawan natin ng liwanag na nakamta natin sa dakong ito. Kaya sa umaga pong ito, ang tema ng ating Panginoon, narinig ko po sa kay Mother, matagal na po ito last week pa, na ano nga ba ang buhay mo ngayon sa Espiritong Banal? Napakaganda po noon sapagkat tayo po binago nga ng Panginoon. Ano na nga ba yung buhay natin ngayon sa piling ng Espiritong Banal na talagang sa araw-araw ibinabahagi sa atin ang marapat, binibigyan tayo ng dapat nating gawin, yung kagalakan sa araw-araw, yung kapanatagan na mula sa Banal na Espiritu, na kung ating pong pakikinggan at pagnanasaan, talaga pong masasabi nating binago na tayo. Kaya po lahat po tayo, batid ko sa dakong ito, tagasunod ka man o alagad nga, sabi ko nga, meron kang nadama at merong bagay na binago ng Panginoon sa buhay mo. Kaya po ngayon, napakapalad po nung tatawagin ng Panginoon sa harapang ito, sapagkat ang paghahayag ng katotohanan na kung paano nga siya binago ay isang pag-amin sa Panginoon, na talagang sa araw-araw na ang Banal na Espiritu, laging kapiling natin dito, ay buhay na Diyos sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Kaya po, ngayon po, wala po akong hawak na magbabahagi. Mapalad ka kung sino ka man na may pagnanasang magbahagi sa dakong ito, na kung saan nga ang Diyos na buhay, na sa tuwin na ating kapiling sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Muli po, palakpakan natin ang Panginoon.
At ngayon po, dito po sa mga kapatid natin, mayroon po bang gusto magbahagi sa dakong ito? Ayun po, mga kapatid, dito po nakatingin sa ibaba, dito po kayo tumingin at talaga pumapalad kayo. Dito po sa dakong ito, mga kapatid, binibigyan po tayo ng pagkakataon sapagkat napakasarap pong magbahagi. Dito po sigurado po marami. Subalit ngayon po, binibigyan po tayo ng pagkakataon na ito po si kapatid na Rosie po. Magandang mapagpalang umaga po sa inyong lahat na mga kasamahan kong alagad at lalo't higit sa mga choir at mga kap at higit sa lahat sa mga tagasunod. Una po, na hindi pa ako alagad sa tema ng kapatid na kung paano nga po ba, kung ano na po ako ngayon. Nung una pong hindi pa ako alagad, isa po akong tagasunod lang sa ating Divine Mercy. Subalit, siya ang may kagustuhan na sa bawat hinahayo ng ating Divine Mercy, ako'y tagasunod niya. Ngunit hindi nga po nagtagal na siya na rin ang may kagustuhan kung paano niya ako kinuha na bilang alagad. Nung una pong sa unang buhay ko, na bagaman po't ako ay wala nang asawa, nang ako po ay mabao, 1995 po. Nang ako po ay mawala na ng asawa, pinaglingkuran ko ang aking mga anak at mga apo hanggang nga po sa inabot ako ng 2 taon. Subalit, mayroon pong isang taga ron sa amin na nagpapagamot dito na sila po ay mag-asawa. Kamo po ako ay isa sa kasamahan sa mga panangguhan ng Bisal. Yung pong mag-asawang yung nagpapagamot ay sabi po niya sa akin, kapatid, tayo kinukumbida ng ating mahal na apo sa paligid na unang anniversary. Ako po ay sumama at bilang nga po ay pandangguhan, samahan ng pandangguhan ng Bisal, sumama po ako. Subalit hindi pa po ako nakararating dito. Nang kami nga po ay nagpunta rito, ito pa lang po. Yan, bahay po ito, tahanan. Nan nga pong kami ay mga nakaupo na rito na mga pandangguhan. Ang sabi ko po, ano kaya ang itsura ng apo? Matanda kaya? Nang po siya ay lumabas at sinabing sa amin mga pandangguhan, kayo po ba ay kaya mga nabusog? Para po bang dinagukan ng aking dibdib at siya pala ang apo kuntsing na sinasabi na napakaganda at bata pa. Mula po noon hanggang nga po sa ihayo ang Divine Mercy, ako po ay isa na taga-sunod kung saan pong lugar na hinahayo hanggang nga po sa lugar ng Santa Barbara. Ako po ay binendisyonan ng apo na ang sabi niya sa akin, kapatid, bakit ayaw mo pang tanggapin? Paramdam na sa iyo. Subalit hindi ko po pinansin, ano kaya ay yung paramdam na paramdam? Yun nga po, hanggang sa unti-unti ko na nabawat na pagmimensahe ng apo, ay unti-unti ko na pong naunawaan kung paano nga po mayroon Diyos na buhay at banal na espiritu na para sa apo konsing. Yun nga po, at ngayon po,
bilang isang alagad na, na ako po ay 8 taon na, subalit hindi ko po sinasabi na ako sa 8 taon na yon, ako'y ganap na ganap pa. Ang hangarin ko po na sa bawat araw at oras, ako'y makapaglingkod na ayon sa Kanya. Ang lahat pong ito'y pinasasalamatan ko at pinapupuri, lalong-lalo na po sa ating mahal na Apo na bilang siya'y banal na Espiritu. Salamat po sa inyo, Panginoon, at salamat po na bilang ako ay 1 linggo po na talagang ako'y parang ang aking pong ulo'y binabalibol, talaga pong mapakasakit. Ngayon po, bilang na minsay po ni Tita Beth, ang sabi po niya, siya'y mapakasakit ang ulo niya, siya po'y naligo ng 3 yelo. Pinabatid po niya sa akin kahapon ng umaga, sige kapatid, maligo ka. Naligo po ako ng 3 yelo at 6 na tabon tubig. At ngayon nga po, inulit ko, purihin ng Ama. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa aking kagalingan. Ako po'y mag-aalay ng kahit gatiting lang na awit, kung paano nga ako nakarating dito sa dambana na bilang ako'y kinuha niyang maglingkod. Sa isang dambana, ako'y nakumbida, mag-alay ng sayaw, di ko kilala. Subalit nang makita ko'y kay gandang babae, siya pala ay Ama, banal na Espiritu siya. Subalit di nagtagal, ako ay nilapitan. Dampi ng kamay niya, aking naramdaman. Banal na Espiritu ang sumasa Kanya. Purihin, purihin, purihin ka, Ama. Salamat po sa iyo, Panginoong Jesucristo. Ako'y inakay mo sa dambanang ito. Papurit pa sa salamat ang sumasa iyo. Naway magampanan, magpatak ng kapatid ko. Salamat po sa iyo, Ama. Salamat po kapatid. Buhay po ang Diyos. Talagang napakabuti ng Diyos. Talagang sabi nga sa napakapalad po natin. Lalo na po yung mga lola, lolo na talagang sa madalit salita po, yung mga kamukha po natin may mga bilang may edad na kumikilala at nakakilala sa Diyos. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, mapalad ka at hindi nahuli ang lahat. Habang binibigyan tayo ng buhay, nakilala natin siya. Kaya napakabuti ng Panginoon sa tuwin na lagi tayong inaagapayan. Ang susunod pong magbabahagi bilang kabataan sa katauhan po ni bilang may kaarawan si Andrew. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa buong kapatirang Divine Mercy. Sisimulan ko po yung pagbabahagi ko sa magpapasalamat po sa Panginoon sa
araw po na ito na ipinagkaloob na po sa akin na ngayon po ay kaarawan ko na thank you. Saka po nagpapasalamat po ako sa kanya na sa mga araw na pinagdaanan po ng mga nakaraang taon po na kahit po marami pong mga pagdadalisay na nakamtan ko sa pamamagitan po ng mga pagdadalisay na yun, lalo po ako naging matatag sa buhay ko po. Lagi-lagi na po sa akin pinapaunawa kung ano nga po ba yung mga nagaganap sa buhay ko na dito ko po naunawaan sa dako na to sa pakikinig ko po ng mga mensahe ng mahal na Apo Conching na nasa tuwing na po nagsusumakit po ako saka nagsusumikap na maisabuhay ko po lahat iyon upang maging magandang halimbawa po sa mga kabataan dito sa Divine Mercy bilang leader nga po ng Kawan 12 na sa pagbibigil po namin. Saka talaga pong labis-labis po ako nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon na ito pong kaarawan ko yung buhay ko po na panibago na to. Yung pinagkaloob na po sa akin, yun lang po yung napakalaking regalo na po para po sa akin. Saka po nagpapasalamat din po ako sa mga taong ginagamit po niya palagi po sa akin, sa mga anghel po na ginagamit niya na pinapadama kung paano niya po pinapadama sa akin yung pagmamahal po ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga kapatid ko, mga kaibigan, mga magulang po na dito po sa dako na to na kahit po hindi ko po sila kaano-ano, hindi ko po sila kapatid sa laman, kapatid sa dugo, pero kapatid po sa espiritu, damang-dama ko po yung pagmamahal ng Panginoon po. Saka po, yun po, talaga pong yung pagpapasalamat ko po sa kanya hindi ko pong may paliwanag kasi po galak na galak po yung puso ko na sa umagang ito na kadarating ko pangalan po. Hindi ko po talaga na magbabahagi po kaya po nagulat po ako nung tinawag po ako agad. Pero kanina po nung nasa bahay po ako nagdudumali na po kasi gusto ko rin po makapagbahagi kasi kaarawan ko nga po na sa dating buhay ko po siguro po sa araw po nito baka po wala po ako sa amin, baka po nandun po ako sa mga makasulibutang gawa, sa halimbawa sa mga inuman, ganun po. Meron nga pong nag-aaya po sa akin dahil daw po kaarawan ko, mag-swimming daw po kami, gano'n po, banding. Sabi ko, hindi ako pwede kasi gusto ko po na i-celebrate tong kaarawan ko sa dambana po na to. Yun po, dahil dito ko nga po naramdaman yung nabuhay yung Diyos, siya po yung nagkaloob ng buhay ko. Kaya po, gusto ko po na dito ko po celebrate tong kaarawan ko. Saka po, mag-aalin na lang po ako ng isang awitin para po sa Panginoon sa kaarawan ko. Kapasalamat po ako sa Kanya. Hindi ko po gaano kasing memorize Pwede po ba si Tita Mirna po? Asamayan po. Tita Mirna po. Yung salamat sa iyo, Panginoon po. Kasi po yung paborito ko pong inaawit po na pag po inaawit niya po yung talagang damang-dama ko po. Hindi ko po kasi memorize. Purihin ang Ama. Sige anak, kagalakan ng puso ko na nais mo akong makapiling sa pagpapasalamat sa Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, ni Tita Pilar. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kadakilaan, sapagkat parapat lamang po na sa bawat taon na nasasadsad ang buhay na pahiram, marapat na ibalik sa iyong papurit pasasalamat. Digin niyo po ang awitin ng aking kapatid sa piling ko, sa piling ng iyong Espiritu. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ako ay inibig mo,
ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa galak mong bigay sa'kin. Bagamat kung minsa'y may dilim, may liwanag rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Bukas ang puso ko sa'yo, o dinggin mo. Kaya't tanging dalangin ko, huwag iwalay sa Espiritu mo. Ikaw, Ama, ang patnubay ko. Salamat sa'yo. Maraming salamat po. Nagkataon po na hindi pala niya alam tong awit. Ano yung awit na alam mo, anak? Salamat sa'yo, Panginoon. Kapatid na Al, yun pong isang salamat sa'yo. Paano nga ba yung isa? Gayon pa man, may mensahe po ito mga kapatid. Galak na galak ang Ama sa walang humpay nating pasasalamat sa Kanya. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi
sa'yo ay walang matatamo sa mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo kami magpupuri dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan, ang pangarap mong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon, at kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo kami magpupuri dahil sa iyong kabutihang aming nakamtan, ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon, at kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon, at kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Salamat po, Ama. Maraming salamat. Yun lamang po, at maraming salamat po sa mga nakinig po. Pasensya na po, hindi po maganda yung boses ko po. Nais ko lang pong ihandog yung pasasalamat ko sa Panginoon para po makaabot po dun yung buong pasasalamat ko po sa Kanya sa karawan ko po ito. Yun lamang po, at maraming salamat. Maraming salamat. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Sa kapatid na Lay, maraming salamat, at nawa nga sa patuloy mong pagdako sa dakong ito bilang isang kabataan, maging huwarang ka ng mga kasamahan mo bilang ikaw ay nakadama sa dakong ito. Kaya purihin at pasalamatan mo, Panginoon, sa bawat araw na paggabay at patnubay niya. Ngayon naman po muli tatawag ng isang ating kapatid, hamping sa isang kandila kung paano nga siya nakakita ng liwanag sa dakong ito sa katauhan po ni kapatid na Berhel.
Purihin ka at pasalamatan, dakilang amang mapagmahal. Muli sa kalooban mo na ako'y iyong tawagan upang magbahagi ng iyong kadakilaan. Samot dalangin ko po na ako'y iyong samahan upang maisiwalat ko po ang ayon sa iyong kalooban. Amen. Isang mapagpala at mabiyayang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati po muna natin ang ating mga katabi ng kapatid. Magandang umaga. Paalala, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Humihingi po ako ng paumanhin at kapatawaran kung hindi ko po batid kung ano ang tema at paksa ng ating pagbabahaginan, sapagkat sa nahuli po ako ng pagdatal at di ko po narinig kung ano ang temang tinatalakay ng ating facilitator. Subalit ganun pa man po, sa kalooban at kapahintulutan po ng ating Ama, batid ko po na sa aking pagbabahagi ay di niya ako pababayaan, bagkus ako'y bibigyan niya ng salitang mainam upang maisiwalat ko po ang kanyang kadakilaan. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang katanungan po na sa akin ay sinambit ng ating kapatid na JR, ano na daw po ang buhay natin ngayon sa piling ng Espiritu Santo? Sa salitang tugma at may kahulugan, ano ang buhay mo ngayong nakamtan sa piling ng Espiritong Banal? Ang bawat isa pong tao, ang bawat isa ay pinagkalooban ng ating Panginoon ng Espiritu Santo o ng Banal na Espiritu. Sa simula't simula po ng ating buhay, nang tayo po ay binyagan, mayroon na po tayong tinataglay na Espiritong Banal. Subalit ang Espiritong Banal po na ito na inihandog ng ating Ama ay unti-unting humihina at unti-unting nawawala kapag umuusad po ang araw sa ating mga buhay. Sa papaano pong paraan? Kapag tayo po ay natutuon ang ating kaisipan sa mga makamundong bagay, kapag ang ating isip at kalooban ay natutuon sa maraming bagay dito sa sanlibutan, ang Espiritu Santo po na buhay na kaloob ng ating Ama ay unti-unting humihina at unti-unti pong nawawala. Ngayon po, kaya po ang ating Panginoon ay nagbigay ng mga daan at kaparaanan upang ang Espiritong ito na kanyang alay, kung naghihina ay mabigyan ng kalakasan at kung namamatay ay muli mabuhay. At buong kagalakan ko pong sinasambit sa inyong lahat, ang isa sa pinaka-the best na kaparaanan ng ating Panginoon upang tayo mamuhay sa piling ng Kanyang Espiritu ay sa pamamagitan po ng dakong ito, sa pamamagitan ng paggamit niya sa isang tao, yaon po ay ang katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa ngayon po, masasabi ko po, ang buhay ko po sa piling ng Banal na Espiritu ay masarap na may kaakibat na sakripisyo. Kapag tumanggap ka sa ating Panginoon, hindi po sa bawat araw ay sasabihin mo na lang na masaya ka at nakakatawa ka. Hindi sa bawat araw po ay sasabihin mo na maginhawa. Sapagkat kung sa bawat araw po, lagi ka na lang masaya at lagi ka na lang maginhawa, paano mong sasabihin na nakibahagi ka at nakibaka ka sa sakripisyo ng tinanggap mong dakilang Ama? Amen po ba? Subalit ang pagkakaiba po sa isang natural na tao at sa isang taong tumanggap sa Espiritu Santo, mayroon man po tayong pinagdaraanan. Mayroon man po tayong mga balakid sa buhay, subalit dahil po ang Espiritu Santo ay nasa piling ng ating mga buhay, hindi po nangingibabaw ang lumbay at hirap ng buhay, kundi ang nangingibabaw ay ang galak at kaginhawahan na inihahandog ng ating dakilang Amang Mahal. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa dati pong buhay, nung wala ka pang pagtanggap sa Espiritu Santo, kapag ikaw po ay nagsalita at yung sinabi mo ay hinusgahan ng kapwa mo tao at nag-isip ng kung ano-ano, magagalit ka at lalaban ka. Subalit kapag nasa biyaya ka ng Espiritu Santo, kung anong sinambit mo, kung anong sinabi mo, at kung anong salita mo, hinusgahan man ng kapwa mo tao,
pinaratangan ka man ng kapwa mo tao, pinag-usapan man ng kapwa mo tao, Diyos na po ang nakakaalam sa kanilang ginawa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, sapagkat mga kapatid, kapag pala nasa biyaya ka ng Espiritu Santo, magsabi man yung kapwa mo, anuman husgahan ka ng kapwa mo, baliwala sa'yo. Sapagkat ang iisipin mo, ang Diyos ang nakaalam ng sinabi ko, ang Diyos ang nakakita ng ginawa ko. Kung humusga sila, patawarin nawa sila. Amen po ba? Isang pagkakataon po, di nyo naman po batid kung sino itong aking ibabahagi. Subalit na patunayan ko po na ang Espiritu ay patuloy na nagpapadama sa aking buhay. Isang araw po, mayroon po sumundo sa akin sa kalagitnaan ng gabi sa aming tahanan. At ito pong sumundo na sa akin na to, ay alam ko po na hindi nananampalataya sa dakong ito. Sa katunayan po, isa po siya sa nanguhusga sa akin kung bakit daw ba ganito na lang ang buhay ko, kung bakit daw po ba hindi ako mag-aral, hindi ako maghanap buhay, mabubuhay daw ba ako sa papunta-punta sa dambanang ito. Isang gabi po ay sinundo ako sa aming tahanan sapagkat mayroon pong nagaganap sa kanilang pamilya na hindi mainam. At nang dumating po ako sa kanilang tahanan, ang isa po sa kanyang mga anak na galing sa ibang bansa ay nagkaroon po ng tinatawag na depresyon. Nagsasabi-sabi po, nagmumura, at siya daw po ang Panginoon. Ako ang Lord, ako ang Jesus, ako ang Panginoon. Magmano kayo sa akin at pinagmumura po kami. Bilang tao po, bilang tao parang ayoko pong tumalima sapagkat di naman sila nananampalataya. Subalit, bilang pag-ibig ng Diyos na ibinahagi sa puso ko, tumungo po ako. Ito na po ang kaganapan. Lahat po ng tao sa kanilang tahanan ay pinagmumura at ayaw po niyang pagalaw. Subalit sa akin po, sa pakiusap at mahinahon na pakikipag-ugnayan, siya po ay aking nabihisan at naging bahagya pong okay ang kanyang pakiramdam. Hanggang sa umuwi na po ako at naidulog ko na po sa mahal na Apo. Ito na po. Kinaumagahan po mga banda pong alas 5 ng umaga, kasarapan po ng aking tulog. Ang aking pong inda ay mabilis po akong ginising. Sapagkat ito daw pong tao na to na aking pinuntahan ay nagwawala na naman at sa hindi inaasahan silang dalawang magkabiyak ng puso ay parang nagsasakitan. Ngayon po, nung tinunguhan ko po itong tao na to ay nakakulong po sa kanilang tahanan at pinag-iwananan ng kanilang mga kasamahan. Hanggang sa pinapasok po kami at ito pong tao na to ay naamoy ko po na mayroong amoy sapagkat 6 na araw na pong hindi naliligo, 6 na araw na pong hindi natutulog kaya yung pong kanyang amoy ay kakaiba. Naisip ko po na paliguan. No po, paliguan ko po. Sabi ko po, wala siyang tulog, hindi pwedeng paliguan ng buhay na tubig. Ang ginawa ko po ay nag-init po ako ng tubig para po yung tubig na pampapaligo ay patayin ng lamig. Ito na po ngayon mga kapatid, pag nilayan nyo po, may aral po ito. Binuhos ko na po yung tubig na mainit sa isang kobreng tubig at dinasalan po upang paliguan po ang tao na ito. At nung napaliguan ko na po siya, ay pinolbuhan, sinuklayan, pinamake-upan, etc. etc. Umalis na po ako. Habang ginagawa ko po iyon, yung pagbibigay ng pagkalinga na yon at kaloob ng Panginoon, yung po palang isang tao na nakakita sa akin ay sumundo po ng isang manggagamot. Bilang isang lingkod po ng ating Panginoon sa dakong ito, sa pamamagitan po ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo ko, ito pong maliwanag na turo. Huwag kayong makipagpaligsahan. Huwag kayong makipagmagalingan. Kung may pinadadatal na ipagamot sa inyo ang Ama, ginagamit kayo, at may ibang manggagamot na tinawag, huwag kayong makipagpaligsahan. Hayaan nyo kung ano ang gagawin nila at kayo dumulog na lamang. De po bilang tao, inatasan po ako na umalis na para hindi makialam. Na sa dati pong buhay, kailangan ipaglaban mo po yung sayo. Umalis na po ako nang walang kaabog-abog sa aking kaisipan na wala. Lumipas po ang mga ilang araw, kaya po pala lahat halos ng tao at kamag-anak ng taong iyon ay masama ang tingin sa akin. Sapagkat ang kumalat po sa aming lugar ay binanlian ko po ng lutong-luto at buong-buo ang katawan ng taong iyon. Mga kapatid, bilang tao po,
alam ko yung ginawa ko na bilang pagmamahal at tama iyon. Subalit ang kinalat ng tao ay binanlian ko ang taong ito. Dito po natin yung susuriin. Kung ikaw bilang tao, alam mong ginawang mabuti mo, manunugod ka. Subalit bilang sa Espiritu, di man dinama ang ginawa mo, di man pinagnilayan ang ginawa mo, naging masama man kahulugan nito, alam mong Diyos ang tinanggap mo, babaliwalain mo na lamang ang lahat ng ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Gayon po mga kapatid, ito lang po ibig ko po sabihin. Kapag pala namumuhay ka na sa Espiritong Banal, kapag may sinabi ang kapwa mo, subalit batid mong di mo naman ginawa, manahimik ka na lang. Kapag alam mong ginawa mo, tumanggap ka ng pagkakasala mo. Subalit kapag di mo alam na ginawa mo, iyalay mo sa Ama at makikita mo ang gagawin sa buhay mo at sa buhay ng nagparatang sa iyo. Mga kapatid, kung ano pong sinapit ng taong iyon sa kasalukuyan, di ko na po sasampitin kung nasan ngayon yung tao na yon. Hinihiling ko po sa Ama na naway padaluyin ang kapangyarihan niya upang ang kagalingan ay makamtan ng taong iyon at patawarin sila sa kanilang kasalanan. Mga kapatid, kung tunay na nasa Espiritu Santo ka, ang kapwa mo nagkasala sa iyo, ihingi ng tawad mo at kung anong mabuting ginawa mo di pinalahagan ng kapwa mo, ang Diyos ang nagpahalaga at nakakita sa ginawa mo. Maganda umaga po at maraming salamat. Salamat pong muli. Napakaganda po ng binahagi niya. Ipinakita po ng Panginoon kung paano siya, sapagkat ang tao ginagamit ng banal na Espiritu kung ano nga ba ang layunin ng Diyos sa dakong ito, sa bawat ginagamit niya, kundi yung kababaan. Na talagang sabi ko nga, kung halimbawa man sa akin mangyari yon, kung hindi ka pinaghaharian ng banal na Espiritu, sisilakbo ang damdamin mo bilang tao, magkakasala kasama. Subalit, napakabuti ng Diyos. Kaya sa pagkilos niya, talagang maging totoo lang tayo na ang banal na Espiritu, tunay nga sabi nga, napakahirap daw paglingkuran ng Diyos na hindi natin nakikita. Subalit na kung ikaw pagninilayan po natin, kung magiging totoo tayo sa Kanya, masarap sapagkat ipinakikita niya yung kapangyarihan niya sa pamamagitan ng pagiging makatotohanan natin. Anumang dalahin at hilingin natin sa pamamagitan ng Espiritong Banal, makakamtan natin mga kapatid. Kaya patuloy tayong manalig at magtiwala. Ngayon naman po ang tatawagin ko bilang isang mag-aalay ng awitin, ang guro po ng choir, si kapatid na Gloria. Buhay ang Diyos. Magandang umaga pong muli sa inyo lahat. At muli po, nandito na naman po ako para magbigay po ng awitin para sa inyo. Hinahanda ko po sa inyo lahat ng mga tagasunod ng Kapatirang Divine Mercy. At siyempre po, para po sa aking mga kaibigan na narito ngayon, si kapatid na Irene at kapatid na Jess Espanyol. Andyan sila. Okay. Para po sa ating mga kapatid na nanonood, nakasubaybay sa pamamagitan ng internet, ang ating pong kapatita Feli. Hello po sa inyo, Tito Dante, Tito Au, si Catherine Chico Lee, ang ating kapatid na si Abby sa Singapore, si kapatid na Donna na nasa London, at higit po sa lahat, sa aking mga kapitbahay na nandito. At siyempre po, kasi po, hindi ko masyadong nakabanding uli yung aking mga kaibigan na Angel dyan, na si kapatid na Jess Espanyol, galing po siya ng Dubai, at si kapatid na Irene na isa pong alagad. Kaya ito pong awit na to ay hinahando ko sa inyong mag-asawa. Puso ko'y binihag mo sa tamis ng pagsuyo.
ay kakamti sa'yo lamang ang puso ko, sa'yo lamang ang buhay ko. Kalinisan, pag-aralit magtalima aking sumpa. Tangan kong kalooban sa iyo'y nilalaan, dahil atas ng pagsuyo tumalima lamang sa'yo. Sa'yo lamang ang puso ko, sa'yo lamang ang buhay ko. Kalinisan, pag-aralit pagtalima aking sumpa. Sa'yo lamang ang puso ko, sa'yo lamang ang buhay ko. Kalinisan, pag-aralit pagtalima aking sumpa. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yun po yung awit na sa'yo lamang na talagang kung talagang dadamhin ng bawat isa sa puso, siguradong mayroon kayong mararamdaman bilang tayo na anak ng Amay, tunay na nag-aalay sa Kanya. At para po sa aking huling awit, aawitin po namin ang ipaglalaban ko. Medyo matagal na pong hindi naaawit ang kantang ito. Tinatawagan ko po yung aking kapatid na Mirna. Para pa rin po sa inyo lahat, siyempre po, kung nadadalas man po ang aking bati sa aking mga kaibigan na nasa iba't ibang lugar, yun po ay pagpaumanhin sapagkat siguro po sadyang nakatatak na sa puso ko yon na pagtayo ko sa harap na ito, babatiin ko yung mga binabanggit kong tao na yon. Para sa inyo po, sa ating mga kaibigan sa iba't ibang lugar ng panig, ng iba't ibang bansang nakikinig ngayon, nanonood. At siyempre po kay kapatid na Jess, kay kapatid na Irene, andyan po sila kanina. Medyo hindi na po kami talaga nagkakakwentuhan. Kaya para po sa inyong dalawa. Para po sa inyong lahat. Ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang likaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Aanhin ko ang buhay
kapiling. Mabuti pang pumanaw kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, hala kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ay, ayun pala. Kayamanan sa lupa. Thank you, Lord. Ayun si kapatid. Di ko na alintana, pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ikaw ang pag-asa, nasa'yo ang likaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Maraming salamat, Salamat po. Sa ayaw po niyo sa gusto, isa pa po kami. Ay, Niloob po ng Ama sapagkat kailangan nakasmile. damang-dama ko po na niloob ng Ama ito. Yes. Namiss ako ng guro ko. Namiss ko sila. Subalit hindi naman po kami naghiwa-hiwalay. Opo, yan po ang totoo. Hindi man po kami madalas sa magkatabi sa upuan. Wala naman po kami ginawa kundi mag-text. Kaya parang wala. Yes, Lord. Alam niyo po, ganun talaga eh. Yung makaibigan at may pinagsamahan, kahit kalayo-layo niyan. Amen. Pagka nag-text yan, naku, ayan na, ganyan na. Pag hindi nasagot, ba't di mo ako sinagot? Hindi ko nasagot nga eh. Ganyan lang. Napakasarap po na, nasaan man tayo, ano man ang ating ginagawa,
ang ating damhin sa puso yung pagmamahal ng ating kapwa. Kung sa palagay mo na ang kapatid mo ay nanghihina, di palakasin mo, di po ba? Iyon ang gusto ng Panginoon, palakasin mo. Huwag mo hayaang nanghihina na nga, hayaan lulugmok mo Yes, pa. Lord. Hanguin mo siya. Sa pagkakalugmok niya, doon niya siya hanguin. Sa totoo lang po, napakahirap pong, di po ba, sa tuwing tatayo ako dito, masyadong emotional ako. Sapagkat yun po yung katotohanan na nangyayari sa akin na gusto kong ibahagi sa inyo. Sapagkat yun ang gampanin ko. Ang ilahad kung ano man ang katotohanan sa akin. Katotohanan na dapat kong isiwalat na kapupulot na naman ninyo ng aral at katatagan. Nanghihina ako, nakikita niyo po, nanghihina ako. Subalit, sabi ko nga, ang bawat isa sa atin walang lakas eh. Kundi ang tanging kalakasan natin magmumula sa Kanya. Kaya nga tayo walang ginawa kundi po magmakaawa eh. Panginoon, wag mo po kaming pababayaan, wag mo po kaming bibitawan. Lagi tayong nagsusumamo sa ating buhay. Sapagkat pag tayo binitawan ng ating Panginoon, kailangan ang kumapit sa atin ang Diyos. Sapagkat pag tayo ang kumapit, may posibilidad na tayo makabitiw. Subalit, ang Diyos, ang hinga natin ng awat habag na huwag tayong bitawan. Yun ang gagawin ng ating Panginoon. Kaya po sa aming huling awit, the best things that ever happened to me. Yun po. Yun po ang katotohanan. Kaya sa tuwi na po, ang marapat nating tupdinay, magpakababa. Kaya kapatid na Alan, magpakababa. Maging sa pagtugtog mo, baba mo. Amen po ba? Kaya po ni Guro eh. Siguro pwede siyang mag-flow sapagkat nasa kondisyon siya. Ang sabi naman po na nga, hindi naman po yun ang titingnan, kundi yung pong pagnamnam natin sa bawat titik ng awitin. Amen po ba? At saka yung kapatid, yun ay may mensahe yun. Wala pong masama magpakumbaba. Yes, Lord. Pag nagpakumbaba, kailangan makakaaway eh. Sabi nga ni Bert Marcelo, ha, tawa ng tawa. Yun lang po talaga. Sabi nga, magtitila ka lang kawawa. Sa palagay mo sa sarili mo, aping-apik eh. Pero, ang totoo po, aping-apik ka lang sa pananaw mo sa sarili mo. Pero sa Diyos, lugod na lugod sa iyo ang Amen, Panginoon. Lord. Napakahirap pong gawin nun. Yung bang alam mo may katwiran ka, hindi mo maisigi yung katwiran mo dahil nagtitimpi ka. Leave it to God. Di ba? Leave it to Magpapakumbaba God. ka na lang. Sabi ko sa kanya, ako sa totoo lang po, hindi pa rin po magaling. Yung aking nararamdaman na sipon, yung ganyan, ubo. Kung paano po na isang araw umawit ako rin kulang na lang 4 na piyok ang abutin ko. Sabi ko naman kay kapatid na Mirna, yung kantang mo ng Sabado, kulang na lang maghingalo ka. Sa pagod ng boses, di po ba? Pero, hindi po yun ang tinitignan ng Panginoon. Kahit po kayong oras neti kumanta kayo at kayo parang pasyon. Okay lang po yun. Hindi po yun magiging hadlang para papurihan, pasalamatan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng awit. Kaya, isa po sa pinakamagandang awit namin, hinahandog po namin sa inyo lahat, sa ating mga kapatid sa internet. Huwag po kayo magsasawa kung ako po ay salita ng gano'n na bati ng bati sa kanila. Yun po ay kaligayahan ko na rin. Sila po ay nakatatak na sa puso ko, kaya pagtayo ko rito, sila ang aking babanggitin. At kayo pong lahat na nagbabata sa araw-araw, kapatid na Jess, nandiyan ka pala. Kapatid na Irene, para sa inyong dalawa. I've had my share of my life's ups and downs, but fate's been kind. My downs are not few. I guess you could say that I've been lucky, and I guess you could say it's all because of you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, would be there between its line of fame and glory.
Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there have been times when times were hard, but always somehow I pass it through. 'Cause for every moment that I spent hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, would be there between its line, but I'm sad and happy. Lord, you're the best thing that ever happened to me. I had my share of my life's ups and downs, but fate been kind. My downs are not few, I guess you could say that we are now unlucky. And I guess you could say it's all because of you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between its line, but I'm sad I'm lucky. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there have been times when my life seems so hard, but always somehow, yes, we pass it through. Yes. 'Cause for every moment that I spent hurting, there was a moment spent loving you. Should ever write my life story,
there might be. You'll be there twin its line, but I'm sad I'm lucky. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. You're the best thing that ever happened to me. Maraming salamat po. Buhay po ang Diyos. Maraming salamat po sa mga nagalay ng awitin at katotohanan nga po, mapalad po ang makapagsabi na ang Diyos ang pinakamagandang nangyayari sa buhay natin sa dakong ito. Kaya masalamat po sa lahat ng nagbahagi at tayo po ay magsitayo at awitin natin ang panalangin tuturo ng ating Panginoon.